May pinatirang katrabaho yung tatay ko sa bahay namin. Dumating sa point na may mga nakikita na akong hindi maganda sa kanilang dalawa ng nanay ko. Dumating yung gabi na hindi na bumabalik yung nanay ko. Nag-aalala na yung tatay ko at sabi niya sa akin, "Nak, pakibukas nga ng cabinet ng mama mo." Sige po. Tay! Wala na ang kanyang mga damit dito. Naging tuliro ang ama ni Jester sa pagkawala ng kanyang ina. Agad na ibinenta silang magkakapatid sa di malamang dahilan. Nagtanim ng galit si Jester sa kanyang mga magulang. Ang kawalan ng gabay mula sa kanila ang nag-udyok kay Jester na umanib sa sindikato. Yung iba po sa amin nilalagay sa Cubao kung saan lugar po para mamalimos. And yung iba sa amin tinuturuan magnakaw. Nung araw kasi hinuhuli nila yung mga batang lansangan. Nung time na yon, nahuli ako ng DSWD. Tumakas kami doon kasi mas gusto namin yung buhay namin sa lansangan. Nang siya'y tumanda, kanyang itinatag ang Tau Gamma Antipolo na isang fraternity. 150 students sa eskwelahan namin, ini-initiate namin sa fraternity. Noong time na yun talagang wala na. Kumbaga, wala na akong iba ginagawa kundi mag-inom, pumarkada. Habang nagiinuman, dinampot si Jester ng mga pulis. Sabi sa amin ng mga pulis, pwede bang maimbitahan ka namin para ma-interview dahil may sumali sa isang frat at tas nagreklamo. Hindi ako nagdalawang isip, sumama ako doon sa mga pulis. Pero pagdating namin doon sa annex, hindi kami in-interview. Nilagay kagad nila kami sa kulungan. Nakulong si Jester na walang kalaban-laban. Doon ko naisip na wala talagang Diyos. Kasi simula noon nakakulong ako, sinabi ko na itong mundo, ito na ang impyerno. Talagang naisip ko na walang Diyos, na hindi totoong may Diyos. At hindi niya naririnig lahat ng dasal ko. 3 taong nanatili sa piitan si Jester. Sa di inaasahang sandali, siya ay dinalaw ng isang kababata. Sabi niya sa akin, "Tol, ilalabas kita." So nailakad yung kaso ko hanggang sa magkaroon ako ng piyansa na 150,000. Pagkatapos nun, piniyansahan ako at inilabas ng kababata ko. Nung napiyansahan ako, dinala ako ng kababata ko sa Baguio. Doon niya ako pinatira kasi may negosyo rin sila doon sa Baguio. And binigyan niya rin ako ng trabaho ron. Pero hindi rin ako naging masaya. So ang ginawa ko, nakipag-kaibigan ako doon sa mga tao ron. At yung mga naging kaibigan ko, mga drug lord pala. Libre ako sa droga na kung anong meron sila. Lulong na ako sa droga noon. Talagang hindi ko na alam gagawin ko. Parang naririnig ko yung salitang may plano ako sa'yo. Nabigyan ng kahulugan ang mga katagang iyon nang kausapin ng kaibigan at bigyan siya ng Biblia. Sabi niya sa akin, maniwala ka lang sa salita ng Diyos. Ang sagot ko sa kanya, hindi naman totoong may Diyos eh. Pero sabi niya, may plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sabi ko sa kanya, totoo ka nga ba talaga? Totoo nga bang may Diyos? Kasi kung totoo ka, hindi ko mararanasan to eh. Kasi kung totoong may Diyos, hindi sana ako ibinenta ng tatay ko, hindi ako iniwan ng nanay ko. At kung totoong may Diyos, sana yung mga kapatid ko kasama ko pa rin ngayon. Hindi naging bingi ang Diyos kay Jester. Gumamit ang Panginoon ng taong makakaintindi ng kanyang sitwasyon. May nag-invite sa akin na tumambay sa tattoo shop. Nagkakwentuhan kami. Na-invite niya ako sa isang life group. In-involve niya ako sa isang life group. At yung tao na yun, siya yung naging mentor ko. Siya yung nag-alaga sa akin. Siya yung naging dahilan kung bakit mas lalo ako nalalapit sa Panginoon. Malaki ang pinagbago ng buhay ni Jester nang siya'y sumunod sa Panginoon. Ngayon, isa na siyang head coordinator ng Strong City Skate Ministry. Isang grupo na naglalayong maipakilala si Jesus sa mga kapwa skaters. Nakita ko yung mga pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Ang laki ng pagbabagong ginawa ng Panginoon sa kanya. Even yung mga na-win namin na ibang youth na kakilala siya before, nagugulat. Tapos nagulat na lang ako, one day, nag-i-invite siya sa akin, "Bro, testimony ka naman sa skate ministry ko." Sabi ko, "Good job yan, bro." Nung umpisahan niya ang kanyang skate ministry,
Doon ko talaga nakita na may calling ang Panginoon sa kanya. Dati, sinasabi ko na hindi totoong may Diyos. Wala naman talagang Diyos. Pero ngayon, natatawa na lang ako pag naiisip ko yung mga pinagsasabi ko noon eh. Kasi talagang napatunayan ko may Diyos dahil simula pa lang sa umpisa, kasama ko na siya.